Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, purihin natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay magpapasalamat na pinili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makagawa ng obligasyon at pinahintulutan tayo na magsujud sa Kanya. Dahil balang araw sa kabilang buhay, gustuhin man natin magsujud sa Allah, pero hindi na natin magagawa. Dahil wala na tayong pagpapasya at wala na tayong may sariling desisyon. Desisyon na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kaya habang dito tayo sa mundo, samantalain natin ang mga sujud na ito. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda faya'udhu dhahruhu tabaqan wahidan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maglalantad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. At ang lahat ng mananampalatayang lalaki at babae magpapatira pa sa kanya. Yung sak, tinafsiran ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yung sak daw, na yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala maglalantad sa mga tao na kung siya ay makatotohanan o hindi sa kanyang puso. Yun ay isang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman ng mga tao na kung ang kanyang ibada ay tinanggap o hindi. At sabi ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wala na daw wala bita'til wa tamthil. Wala na daw na ihalin tulad, wala nang paglalarawan sa sak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa araw na yun, makikita ng mga tao, ang lalaki at babae mananampalataya, yung totoo yung kanyang ibada, magsusujud siya. At yung mga taong nagsujud sa mundo, napakitang tao at naghahangad ng papuri sa iba, mananatili silang nakatayo. Hindi sila makasujud. Kahit pilitin man nila magtangka na sumujud, pero naninigas ang kanilang likod na para bang iisang tabla na hindi nila magawa magsujud. Bakit? Dahil ang kanilang ibada, ang kanilang sujud sa mundo ay pakitang tao, riyaan. Ang sum'a, ibig sabihin ng sum'a, naghahangad ng papuri sa mga tao. Yung magdadasal ka na parang may pinapakitaan ka para upang purihin ka ng iba. Yun ay hindi ka tanggap-tanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ninais mong sa kabilang buhay na makita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, na makasalubong ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ka ng ibada na ikhlas sa Kanya at huwag kang magshirik sa Kanya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang naghangad na makasalubong Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, gumawa siya ng ibada na mabuti na ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag siyang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na pagtatambal na maliit lamang, ito ay malaking kasalanan din. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaykum asyirkul asghar. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kinakatakutan ko sa inyo, sabi niya, yung mga pagtatambal na maliit. Sinabi ng mga sahabat, ya Rasulullah, ano ba yung mga pagtatambal na maliit? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, ang ibada na pakitang tao. Mga kapatid sa Islam, kung mag-iibadat ka lamang na pakitang tao, mas mainam na huminto ka na lang. Kasi wala ka rin mapapala. Sa kabilang buhay, ilalantad ng Allah, ipapakita sa atin ang ating mga ibada kung totoo ba o hindi. Nawa inshallah, pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ikhlas sa ating puso, lahat ng ibada na magagawa natin dito sa mundo upang may hangad na kantimpala sa kabilang buhay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.